Tila tumitindi ang hamon para sa ating mga otoridad na bantayan at pangalagaan ang teritoryo ng ating bansa. Muling nagkaroon ng standoff ang Philippine Coast Guard at Taiwanese Coast Guard sa karagatan malapit sa Batanes. Nanindigan ng gobyerno ng Taiwan na bahagi di umano ng overlapping o nagsasapawang exclusive economic zone ng Taiwan at Pilipinas ang bahaging yon ng karagatan. Pero ayon naman sa ating Coast Guard, malinaw na nasa loob ito ng teritoryo ng Pilipinas. Live mula sa Quezon City, may report si Rafi Tima. Rafi? Jessica, bukod nga sa West Philippine Sea, eto at sumiklab na naman ang iringan ng Pilipinas at Taiwan dahil naman sa usapin ng exclusive economic zone. Pero hindi tulad sa standoff ng Pilipinas at China, hindi natinag ang Philippine Coast Guard hanggang tuloy ang umatras ang Taiwanese Coast Guard. You read your map. You read your map. You do not have any exclusive economic zone here. Ito ang naging babala ng Philippine Coast Guard sa Coast Guard ng Taiwan na nasa loob na ng 23 nautical miles silangan ng Itbayat Island sa Batanes. Pero nagmatigas ang Taiwanese Coast Guard na nagpapatrolya rin sa lugar. This is Taiwan Coast Guard. Yes, what is your intention? You said you are now leaving. Why are you still here? Over. We are not leaving. We are not leaving. This is our territory. You do not have any rights here. This is our exclusive economic rules. This is our exclusive economic rules. We have right to stay here. We are not leaving. Makalipas ang 2 oras na sagutan, kusa nang umalis ang Taiwanese Coast Guard sa lugar. Dinipensahan naman ng Malacanang ang aksyon ng PCG. Kaya naman nila ini-enforce yung ating mga batas. Kapag meron silang natunton o nakita na mga lumalabag dito ay sinisita nila at sinasagawa yung naaayon sa batas. Ayon sa Taipei Economic and Cultural Office, nangyari ang insidente sa overlapping EEZ o Exclusive Economic Zone ng dalawang bansa, hindi sa loob ng territorial waters ng Pilipinas. Kaya may karapatan di umano ang Taiwanese Coast Guard na gawin ang trabaho nito. Ayon din daw sa kanilang investigasyon, naging malumanay ang usapan, sagabal lang ang miscommunication dahil sa language barrier. Bago ang insidenteng ito, makailang beses nang nagkaroon ng girian sa lugar. Nito lang May 7, nakipaghabulan pa ang PCG at BIFAR o Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa isang Taiwanese fishing vessel. Hindi man ito nahuli, may nasa kote namang hiwalay na grupo ng Indonesian at Taiwanese fishermen na iligal na nangingisda sa lugar. May 2013 naman nung nasawi ang isang mangingisdang Taiwanese matapos ang girian sa pagitan ng patrol vessel ng Pilipinas at 4 na Taiwanese fishing vessels. Nabaril umano ng PCG ang biktima matapos magpakawala ng warning shots. Makailang ulit daw kasing tinangkang banggain ng isa sa mga bangka ang barko ng Pilipinas. 8 tauhan ng PCG ang kinasuhan ng homicide dahil sa insidente. Para naman hindi na maulit ang mga ganitong insidente, umaapila ang TECO sa gobyerno ng Pilipinas na umaksyon para mapabilis ang pagkakaroon ng kasunduan patungkol sa proseso ng pagresolba ng mga issue sa pangingisda. Sa kaso kasi ng Pilipinas sa Taiwan, tila nag-overlap ang ating EEZ. Walang diplomatic relations ng Pilipinas at Taiwan dahil sa pagsunod natin sa One China policy. Dahil dito, komplikado ang pagresolba sa overlapping EEZ ng dalawang bansa. Hindi ka naman makakakuha ng bilateral agreement dahil nga hindi ka technically you are not recognizing or entertaining any negotiations with them. So siguro the diplomatic policies has to be more creative. Ayon sa mga nakausap nating eksperto, Jessica, gayong hindi nga makakapag-negotiate ang Pilipinas at Taiwan ng mga bilateral agreements dahil tinuturing lang nating probinsya ng China at ang Taiwan sa ilalim nga ng One China policy, pwede naman ang mga civilian-initiated agreement. At ito nga yung fisheries agreement na kasalukuyang ninegotiate ng dalawang bansa. Jessica? Ilan na ba, Rafi, ang documented na cases ng ganitong mga insidente? Wala tayong eksaktong bilang, Jessica, kung ilan na yung mga documented na cases. Pero so far, bukod dun sa nangyari noong 2013 na kung saan ay isa ang namatay, ay puro naman hindi ganun karahas nga yung mga nangyaring insidente dito sa pagitan ng Taiwanese Coast Guard o mga Taiwanese fishermen at ang ating Philippine Coast Guard. Dahil after noong 2013 incident, ay nagkaroon na tayo ng mga negotiation with Taiwan pagdating sa fisheries agreement. Pero hindi pa nga ito natatapos. Pero ang sinasabi ng Taiwan at ng Pilipinas ay nasa final
phase na raw ito. Nire-review na lamang itong fisheries agreement na ito. At hopefully ay mapirmahan ito bago yung pagsisimula ng fishing season ngayong Abril, Jessica. Kasi ang pagkakaalam ko, yung mga taga Batanes, ang tagal-tagal na nilang inirereklamo yung incursion ng mga Taiwanese vessels sa ating mga karagatan. Ang sinasabi ng mga mangingisda ron, inaagawan sila ng hanap buhay nitong mga dayuhan. Pero dapat din ulit mabanggit na tayo man, mga mangingisda natin, nakakarating na rin po sa ibang bansa para mangisda. Yun nga lang, mukhang may bunsod itong issue, no? Yung sinasabi ng gobyerno ng Taiwan na merong overlapping sa EEZ ng Taiwan at ng Pilipinas. Paano kaya mariresolba ito kung ganun man? Yun na nga, Jessica, hindi talaga may kakailan na overlapping yung ating EEZ dahil 200 nautical miles ito, around 370 kilometers yung layo mula sa baseline ng Pilipinas at sa baseline ng Taiwan. So talaga mag-overlap yan dahil magkalapit lang naman itong Batanes at itong Taiwan. Kung kaya kailangan nga na magkaroon ng fisheries agreement para hindi na magkaroon ng mga ganitong gerian. At yun ang nire-resolba dito sa nininegotiate na fisheries agreement. At bagamat nakakarating nga rin yung mga mangingisda natin dun sa side ng Taiwan, ay may advantage daw itong mga fishermen ng Taiwan dahil mas advanced yung kanilang mga ginagamit na mga bangka. Mas marami sila kumpara sa mga mangingisdang Pilipino. So kung talagang pag-uusapan yung dami ng huli, talagang lugi yung mga Pilipino, Jessica. Gayong napakalaki ng ating teritoryong kailangang bantayan. Tumitindi naman itong ating mga problema sa pangangalaga ng ating teritoryo. Pero yung kakayahan ng ating mga otoridad, yun ang hindi masyadong nag-i-improve. In any case, yun na nga, yes. Yun na nga, Jessica, we're stretched too thin. Ika nga, binabantayan tayo sa West Philippine Sea, may binabantayan tayo dito sa may Batanes, at meron din tayong binabantayan sa may baba, yung tinatawag na backdoor. Bagamat last year ay meron na tayong agreement with Indonesia tungkol sa EEZ, na-resolve na yan. Pero lusutan pa rin yan ng mga smugglers. So kailangan bantayan din yan ng Coast Guard. Yun na nga ang problema, maliit yung ating pondo, kung kaya stretched too thin, ika nga yung ating mga otoridad dito sa ating napakalawak na coastlines na binabantayan, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima.